Pagka nabuhay ang lupa, mabubuhay ang halaman, mabubuhay ang tao. Yun po ang ibig sabihin nun. Ang ibig po sabihin nun, ay katulad ni Kuyang. Kuyang, ano nga pangalan nyo? Rigor. Ha? Rigor. Kamag-anak mo? Pwede ko na kayo tawagin parehong Eli Suliano. Ngayon. Dating daan yun. Okay po. Ngayon, babalik tayo sa dating kahapon na pagkain. Babalik tayo sa dating nung araw na lupa. 50 taon na po natin sinasaka halimbawa ang lupa. Tama po ba? Minana ninyo. O eto. Halimbawa na lang kay Kuyang. May 1 hektarya siya. Sa 50 taon, sabihin natin na sa loob ng 1 taon nakakaani lang siya ng 7 tonelada. Dahil yung tag-ulan, maliit yung ani. 5 tonelada sa tag-araw at 2,500 kilos na lang sa panagulan, 7.5. Isipin nyo, i-multiply nyo nga po yun. Kung gaano kadami yung inalis mo na palay doon sa iyong sinakang lupa. Ha? Ilang dump truck yun? May ibinalik ka ba? Ibinalik mo ba ang ipa? Ibinalik mo ba ang mismong bigas? Wala. Alam mo ba ninyo kung nasaan ang pataba? Nasa septic tank natin. Andun lahat. Ano? Pero hindi natin ibinalik. So ngayon, itong ginagawa ni Marvin ngayon, na pataba, handa na ba kayong baguhin ninyo ang estilo ninyo sa pagpapataba? Okay. Isa lang mensahe na ibig sabihin. Anumang halaman ang itatanim ninyo ngayon, gulay man yan, palay man yan, kalamansi man yan, ang una ninyong ipapabaon, ipapasalubong, ha? Ay yung kanyang pataba. Wala kang iahalong kahit ano. Basta't i-apply mo yon. Ang mahalaga ay wag mo siyang, kung kailan naglilinang tsaka mo ihalo para malagay sa ilalim. Hindi. Pagkatapos ng linang, tsaka mo ngayon, isabog. Ngayon, mawawala na ho yung traditional na fertilizer na ginagamit niyo. Ano ba yung traditional? Ha? Ano yung commercial na yun? Hindi na kayo gagamit ng complete. Yung complete, 14, 14, 14. Wala na yan. Hindi na rin kayo gagamit ng 16, 20. Okay. Kung sa palay, yung sinasabi kanina ni Marvin, ng ating innovator, ang kasunod mo na pag-a-apply ng pataba ay purong urea lang. Urea lang. Yung kasunod, ha? Urea. No? Ngayon, yung susunod nyo, urea uli, dadagdagan nyo na ng potassium. Alam nyo ba yung potassium? Nabibili rin sa tindahan. Kung tawagin po yun, 0060, meron pa rin isang pangalan, muriate of potash. Ihahalo mo ngayon yun doon, sa urea. Ngayon, yung pang susunod mong sabog, hindi na urea gagamitin mo. 2100 naman tayo. Alam na po ba ninyo? 2100. At saka muriate of potash, yung panghuli mong sabog. Bakit? Bakit hindi urea ang huli? Bakit yung una bakit hindi 2100? Kasi yung urea is negative. At yung kailangan ng sa huli ng productive stage ay positive. Positive yung yung 2100. Yun ang kailangan ngayon para mas lalong gumanda ang pamumulaklak at pamumunga. Ngayon, kung urea pa rin na ilalagay nyo sa dulo, aani kayo ng dahon.
Ha? Ano ba gusto nyo anihin sa palay? Diba? O, ngayon. Okay. Pansinin nyo. Maski masaya sa tao o sa hayop, kailangan meron isang babae sa lalaki. So, sa balalit sabi, gawin natin lalaki yung urea. Yung babae ay yung 2100. Tama po ba? Ha? Di ba? Magandang kombinasyon ng edad 46 tsaka 21. Tama ba? Makakabuo ba? Ha? Di ba? Tama ba? Okay, nagkaintindihan na kayo. So, sa madalit sabi, ang aming pong pakay dito, sa mamagitan ng hawak nyo na ito. Ayan ha? Ito, pahiram po muna. Sa pamamagitan po nito, bubuhayin natin ang lupa. At kapag ka nabuhay ang lupa, nakagagawan to ng maling pagtuturo ng bansang Pilipinas sa pamamagitan ng agrikultura. Ako po'y produkto ng Bureau of Agricultural Extension nung araw. Na ngayon, ang tawagin ay ATI. Alam nyo ba kung saan kami nagpupulong? Sa ganito lang po. Noong panahon ni Marcos, ang extensionist na nagpupulong ng mga taga-BAEX nung araw, ay meron sila siguro mga 6,000 sa buong Pilipinas. At nagkukonvene lang ng gantong meeting sa pamamagitan ng isang punong akasya, mangga. Pero ang agrikultura umunlad. Pero ngayon, ATI, natutuwa naman ako. Sapagkat sila ang may hawak dati ng Farmers Association, ng Rural Improvement Club, yun yung mga kababaihan, at yung Anak Bukid o yung Forest Club. Ngayon, natutuwa ako doon sa balita ni Marvin, yung anak niya ay nakasama doon sa tinuturuan ngayon ng teknolohiya ng pag-organic farming. Ibig sabihin, ATA na lang ang matino sa panahon na ito. Kapagkat naisip niya, katulad ng naisip namin nila Marvin at saka ni Berhilio, ay anong ipamamana natin lupa sa ating mga anak, apo, kung patay na? Anong kakainin pa nila? Walang pagkakaiba po yan sa isang babae na kapag ka naglihi at siya ay malnourished, wala siyang tamang pagkain, walang tamang sustansya, ano kaya ang kalalabasan ng anak? Mare, tama? Abnormal o malnourished, sakitin. Siya ay magiging palaging pasyente na ospital. Tama po ba? Ngayong panahon nito, ang lupang sinasakan natin ay nasa ICU ng ospital. Naka-oxygen, kung ano-ano, naka-dextrose ng triple 14, 16-20, kung ano-anong laso ng ang binibigay. Pansinin nyo, mga halaman ngayon, halos ayaw ng dalawin ng bubuyog. At saka ng tawag dito. Paru-paro. Paru-paro. Wala ka na makita sa bukid. Walang paro-paro na. Pero kayo dito, ano nga ang barangay ito? Alam nyo ba ito dito? Ito lang lugar na ito, itong may berde na ito. Ito ang sinasabi ko sa inyo, isa pang matabang lupa. Ano palatandaan? Kanina, gumawi ako dyan, doon sa may kambing na yan. May nakita akong, anong tawag doon sa, Boying. Sapot-sapot. Sapot-sapot. Nakikita nyo ba ngayon sa mga bukid niyan? Nakikita pa po ninyo sa inyo yan? O, ibig sabihin, buhay pa yung lupa nyo. Ngayon, sa susunod na pagbabalik namin, 1 taon, o muli sa 2 taon, o muli sa 5 taon, at nawala na lahat yan, ibig sabihin, may kasalanan kayong lahat. Kayo pumatay sa lupa dito. Ha? Ngayon, di malnourished yung bata. Ano nangyayari ngayon sa atin? Lahat ng kinakain natin ay ang pinanggagalingan ay synthetic at saka mga pesticides. Ano nangyayari sa atin ngayon? Nung araw, nung kapanahunan natin, na tayo may mga edad na, sino mga meron na 70 dito? Sino ang nasa 60? Sino 63? Eksakto. Sino? Taas yung kamay ng 63.
At naghahanap ako ng kakampi. Ngayon, alam nyo, pansinin nyo ngayon. Nung araw, sabihin sa'yo ng magulang mo, Oy, Pedring, huwag mo liligawan yung anak na maganda na yun ng kapitbahay natin. Bakit? Ang tatay nun may diabetes. O ikaw naman, Elsa, huwag mong sasagutin yung anak nung mayaman dyan. May diabetes yun. Tandaan nyo ganun Yung mayayaman lang nun na may diabetes. Ngayon, Lahat. pati mahirap. Bakit? Kasi akala natin yung kinakain natin kasalukuyan ay masustansya. Hindi. Kaya tayo ngayon, tama si Marvin kanina, yung agriculturist, training para ibenta ang lason. Yung mga iba namang doktor o ibang nurse ay magiging ahente nung magiging medtech nung mga pharmaceutical. Ibebenta naman ang kasagutan kung paano maibsan ang tama sa iyo ng sakit mo. Hindi ka gagaling. Dito ba sa inyong barangay may butika na? Wala pa. Wala pa. Ibig sabihin malulusog pa kayo. Kasi oras na pasukin na ang barangay ng isang butika, ibig sabihin Sakitin ng mga tao. marami na may sakit sa inyo. Ngayon, Sari-sari store. so, yun ang palatandaan po sa kasalukuyan. Nagiging masakitin ng mga Tao. mamamayang Pilipino sa kasalukuyan. Kasi, ang akala natin, basta lang tayo humarbes ng bunga, ng halaman. Hindi natin alam, pinapatay din natin ang ating mga kababayan. Kaya mga kamagsasaka, gawin natin responsibilidad sa pagkakataong ito. Nagisingin ang lahat na nagsasaka na panahon na napakainin natin ang lupa ng masustansya. Ibalik natin ang mga nagbibigay benepisyo sa halaman na nakatira sa lupa na ngayon ay wala na. Nakita po ba ninyo? Subukan ninyo yung inyong palay ninyo, inyong kalamansian. Alam nyo yung pagtatanim ng kalamansi, parang ano yan K-12. K-12. Kaya mong pabungayan yan hanggang 12 taon sa tamang pag-aalaga. Tama ba, Mr. Bunag? Pero yung pag-aalaga ng palay dito sa atin hanggang kindergarten lang. Hindi ka makapasa-pasa sa grade 1. Ba't ko sinasabing hindi ka makapasa-pasa sa grade 1? Si Apo Marcos na nagbigay sa atin ng Masagana 99 nung araw. Bago siya umalis, talaga namang siniguro niya 100 kaban. Ang anihin mo 1 hektarya. Tama po ba? Tama po ba? Masagana 99. Pero ang variety nung araw ay wala pa pong 100 series. Ano pong ibig ko sabihin? Wala pang 100 klase ng variety. Ngayon, ang genetic potential ng mga variety ng mga panahon na yun, nandun sa 175 seeds. Ang isang panicle. Ano ba panicle sa... Uhay. Isang uhay. Ang ibig sabihin po noon, 175 na butil. Meron. Ngayon, alam po ba ninyo ngayon? Niluloko tayo lahat Kaya tama si Cynthia Villar na niluloko tayo ng mga researcher natin 600 series na. Kasama hybrid. Ilan po bang butil na meron ng hybrid sa tinanim ninyo? Na sinabi sa inyo ng mga nagbebenta. Di ba? Iba, sasabihin, 325. Tama po ba? Merong iba, 400 plus na ikayan. Ngayon, eto. Lumaro tayo ng panahon ni Marcos, 175 grains per panicle. Pero nabusog ang bayan. Ang irrigated area ng panahon na yon, wala pang 1 milyon. 35 million ang populasyon ng Pilipinas. Busog. Nag-export pa. Ngayon, 4.2 million hectares ang irrigated. Nakita nyo? 120 million po tayo ngayon. Kung i-equate niyo, dapat hindi tayo nag-i-import. Dapat hindi nagmamahal ang bigas. Tama po ba? Tama po ba ako mga kapatid?
Tamang-tama. O ngayon, anong dahilan? Ba't nagkaaganon? Pagkat hindi kontrolado ng mga magsasaka ang negosyo sa pagsasaka. Tandaan mo ninyo yan. Hanggat hindi tayo may kontrol ng negosyo ng pagsasaka, hanggat ipinagkakatiwala natin sa mga insect, hanggat ipinagkakatiwala natin sa mayayaman, kailanman hindi tayo makakaahon. Sinso. Ha? Buti pa sa kalamansi eh. Makakarating ka ng grade hanggang grade 12 eh. Pero meron kang ang tawag dito, meron kang pagkakataong kumikita ka ng tumpak. Tama ba? O Lugi. hindi, meron pa isa, yung jackpot. Pero sa pagsasaka ng palay, hanggat sinusunod nyo ang kaya kayo, huwag na kayong uma-attend doon sa mga meeting ng mga technician na pupunta dito. Sinasayang ang oras nyo nun. Tama. Sapagkat pagkatapos ng season, lagapak ang inyong ani sa palay, pupunta kayo sa PCIC. Sasabihin nyo, sir, nasira po, kinain po ng stem borer, nadapa po yung aking palay, nalubog po. Bakit? Kasi mali yung teknolohiya tinuro. Dito, titibay ang pasyok. Alam mo ba yung pasyok? Yung stem. Stem ng palay nyo. Tibay. Tapos, dito, hindi ka na pwedeng mag-short. Kung kayo ay naranasan nyo sa bukid, na kayo ay naka-short at nadaan kayo sa talahiban o sa kugon nitong tag-araw, eh nahihiwa kayo. Tama po ba? O, yun. Yung palay mo, ganun na rin. Kaya ano sinabi ni Marvin kanina, merong ang isang sinasabi yung isang teacher na engineer na in-interview ni Virgilio nung mga nakaraan, eh yung black bag nakikidapo na lang. Ayaw niyang kumagat. Tandaan po ninyo. Ayaw niyang kumagat. Ngayon po, babalik ako. Tandaan po ninyo, ang pakay namin dito, sa pamamagitan ng hawak nyo na yan, buhay ng lupa. Pero hindi lang po isang beses itong gagamitin. Natandaan nyo yung kwento ni Marvin kanina. Nagsimula siya sa season 1, wet, at natapos sila sa season 9, dry. Ilang season yon? Ilang taon yon? Halos 4 na taon siyang nandun sa loob ng Pure Rice para lang subukan to. Yun nga lang, nakakalungkot masabihin yung huling request niya na gamitin niya uli yung lupang Pinagamit. ginamitan niya nito, na sa dulo, sa ika-10 paggamit ay, o sa ika-5 taon niyang paggamit, ay hindi na siya gagamit. Isisiro na niya ang paggamit ng inorganic fertilizer. So, ang ibig ko sabihin, once na naumpisahan nun ninyong gamitin to, akin naman pong pakiusap. Hindi po namin, hindi binibenta ni Marvin to. Ang amin pong pakay sa inyo dito, gamitin nyo, suklian nyo lang kami doon sa puhunan nung paggawa nito. Para tayo naman ay makarami. Ang tawag po nito sa kasalukuyan ay customized. Ang tawag po dito ay mayroon po itong resulta ng analysis. Organic compound. Ang tawag po dito. Organic compound. Ngayon, kung ito yung magagamit nyo sa loob ng Yung palang school, i-design, lahat ng agriculturist na gumagraduate, eh para pumasok ka sa company, para ibenta mo lahat yung lason. Business. Yes, oo. Taga-benta ka pala ng lason. maglalason. Oo, maglala. Maglalasot pala. Mayroon po uli akong mga na-encounter sa dinami-dami ng aking napapasya ng mga Kumukuha ng organic. bukirin. Pa-attendance mo sila. Ito po mga kasamang farmers. Hindi ba nyo ito napapansin? Kung kayo lumulusong sa putikan,
Siyempre, mapuputikan po yung inyong mga paa. Ito, Pati pantalon. pati pantalon. Pantal. Bakit pag ahon po ninyo, naghugas po kayo, iba na ang kulay po nung Yung ibaba, pantalon. iba na rin yung taas. Ah. Ah, si Sir Marvin na rin po ang sasagot para sa inyo. Yun na yung ano, yun na nga yung isang ano, yun na nga yung isang patotoo na ginagayak mo pa lang yung lupa mo. Eh alam mo nang acidic yung lupa kasi yun yung kalawang ng palay. Actually kasi ang nangyayari doon sa ano, yung sariwang damo na yan at saka yung ginikan, may proseso kasi yan na mahigit naglalaro sa mga 30 to 40 days bago mabulok. Eh bago mabulok yun, yun din naman yung timing na nagpatanim ka. Kaya kakagat ngayon doon sa ugat ng palay mo pag nagpataba ka na. Kaya once na may kalawang yung ano, nilagay mo yung pataba. Pero hindi naman mawawala ron yun eh. Pero once na nabomba ng sikat na linis yung ugat, kakainin niya na uli yun. Kaya lang hindi niya makain kasi wala nga. Ilan days ba tinatagal ng ugat na maliliit? Actually kasi ano, yung pati ugat ng palay, nga pala, lahat ng halaman, may tinatawag siyang ano, yung lifespan niya mula nung na-develop siya. Lahat ng hay root na kumakain ng ano, yung ugat na maliliit, Kulay puti. yung puting-puti. Kasi oras na nag-mature na siya, hahaba yun eh, pang-hold na lang niya sa lupa yun eh. Walang luba yung ano, yung pag-release ng ugat na hay root. Ano to, 8 to 12 days lang itinatagal niya para manginain. Pagka ano, release na naman siya. Eh ang mabigat, ang responsible diyan sa ano, diyan sa para ma-develop yung ugat ng palay na walang lubay. Andiyan sa phosphorus yun. Kaya ang ginamit kong ano, kaya nga ang yung pataba kong tinimpla, ano lang siya, 0.18.0 with probiotics plus microorganism. Yung kasi yung nawawalang number 1 eh. Kasi kung bibili nyo pa yung microorganism, let's say yung isang bag ko, halos nagtitimpla ko ng mga 6 liter siguro. Pag binili nyo sa market ng microorganism, kung hindi kayo gagawa at wala kayong knowledge, pinakamura niya, ewan ko kung mabibili kayong 200 pesos per liter. Eh yung pataba ko may nakahalo ng 6 liter, more or less. Kaya doon pala sa probiotics, panalo na yung farmers nyo sa ginawa ko.